Pinagkakaguluhan at viral na ngayon sa social media ang isang video ni Kaagapay Kabong Concha matapos nitong ipakita sa publiko ang isang distress OFW kasambahay na kakarating lang sa Pilipinas galing Riyadh, Saudi Arabia. Kwento sa likod ng viral video na ito, si kabayan ay 25 taong gulang pa lamang. Mahigit 2 buwan pa lamang itong naninilbihan sa kanyang mga amo sa Riyadh. Pero pinag-aawayan umano ito ng kanyang mga amo dahil sa nagsiselos umano ang amo nitong babae. At sa halip na ihatid ito sa agency, hindi umano pumayag ang among lalaki sa takot umano na mapunta si kabayan sa iba, kaya't pinauwi na lamang daw ito ng diretso sa Pilipinas. Kaya't nasabi ni Kaagapay Kabong Concha na nakakatakot daw ang mga ganitong itsura na pumasok bilang isang kasambahay dahil lapitin daw ang mga ganitong itsura sa mga among lalaking mapang-abuso. Sa lahat po ng mga nagtatrabaho, mga kababayan ko po, kung kayo po ay may ganitong itsura po at gusto nyong magtrabaho bilang kasambahay sa Saudi o sa Kuwait o kahit saan, Diyos ko po, pag-isipan po ninyo ng maraming beses. Na hindi naman sinang-ayunan ng ilang mga netizen ng mga OFWs, lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay. Ani sa kanilang mga komento, wala daw po sa itsura, kahit maganda basta hindi makate at hindi magpapapansin sa among lalaki. Pwedeng walang mangyari sa'yo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Ayan po si ate. Nagtrabaho po bilang isang kasambahay sa Riyadh, sa Saudi Arabia, pero pinauwi ng employer. Alam niyo na kung bakit po. Taga saan ka? Jensan po. Taga Jensan. Ilang taong ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? O? First time. First time. Ilang buwan ka lang sa amo mo? 2 months and 18 days. 2 months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo. Lagi kang inaaway. Kasi yung tatay lapit ng lapit, tapos pumupunta sa kusina, kahit lumalabas ako, sumusunod din naman. Tapos sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Tapos ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Ganon. Di pala ako magbabantay ng bata, sinasabay niya ako kung saan siya. Oo, nakita mo? Ate, tayo ka nga ate. Tayo ka nga ate, tayo ka. Nakita ninyo si ate. O, ayan o. Nagkatrabaho sa bahay. Diyos ko. Bukod doon, ano pa yung mga naranasan mo? Tapos yun, pag umuwi, kasi pinauwi ng Pinauwi na ng amo. Opo, ng babae. Oo, tatakot sa iyo. Nagselos sigurado yun. Tapos sabi ng babae, balik ako ng agency. Pero sabi ng tatay, hindi daw ko payag. Uwi na ako ng Pinas. Kaya pinauwi ako ng Pinas. Hindi to kasi papayag na ibigay ka sa iba. Ate, ha? Tama na yung pag-abroad mo ng Marami namang ibang trabaho. Huwag na sa bahay, ha? Oy, grabe naman si ate. Bawal mag-diet sa maganda, ha? Kami ng pangit. Huwag naman ganun, ate. Kaya lang, sinasabi ko lang sa inyo kasi itong mga itsura, pagkatrabahuhin mo sa bahay, Diyos ko, nakakatakot. Ani sa ilang mga komento ng mga OFWs, ang manyakis na amo walang pinipili yan, mapaganda o pangit. Marami din ako nakasabay na mga magaganda sa awa ng Diyos nakatapos naman ang kontrata nang di nagka-problema. Yung ganda kasi natin, nawawala naman yan pagdating dito. Bilhan ka ba naman at pasuotin ng malaking uniform? Buti na lang ako swerte sa amo ko. Libanis kasi sila, sobrang magalang at gentleman ang mga lalaki. At ang babae naman hindi silosa. Pero nakadepende po din yan sa atin mga babae. Kailangan alamin natin ang ating limitasyon kung ano ang pinunta natin dito sa ibang bansa. Sa totoo lang, marami pong magaganda DH dito sa Middle East. Mas maganda pa kay kabayan. Nasa maayos naman pong kalagayan. Hindi lang siya malamang sinuswerte sa amo. Wala namang kasi yan sa itsura ang magiging kapalaran mo as DH. Di lang talaga siya maswerte sa amo. Ikaw kabayan, ano naman ang masasabi mo sa videong ito? Pakikomento ang inyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.